Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Pi Network. Kung saan ay marami pong mga nagsasabi na mukhang kaduda-duda na ang mining method nitong si Pi Network. Maliban dito ay pinaghihinalaan po itong si Pi Network ng posibleng personal data collection. At yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ang mining method ni Pi Network ay kakaiba po kasi kumpara sa mga traditional mining methods na ginagamit sa ibang mga cryptocurrencies tulad ni Bitcoin. Si Pi Network ay kailangan lang pong pindutin ng mga users ang isang button araw-araw para mag-mine ng Pi token. Hindi po ito nangangailangan ng computational power o energy consumption na karaniwang kailangan sa traditional mining. Dahil dito ay maraming tao ang nagdududa kung tunay nga bang mining ito o isang paraan lang para mapanatili ang engagement ng mga users. Ayan. Ayon po sa Pi Network ay mayroon silang mahigit 60 million users worldwide. Pero base po sa blockchain data ay mayroon lang mga 6.2 million na wallets. Ibig sabihin ay hindi po tugma, mga 10% lang ng mga users ang talagang active sa network. Kaya mas mababa pa dito, mga 0.16% lang ng wallets ang active daily, kung saan ay mas mababa sa industry averages. Ang malaking discrepancy na ito ay nagdudulot po ng mga tanong tungkol sa tunay na engagement at legitimacy ng user base ni Pi Network. Ang isa pang malaking issue ay ang possible personal data collection. Sa proseso ng registration at mining ay hinihingi ng Pi Network ang personal information ng mga users. May mandatory KYC or Know Your Customer process din na kailangang sundin ng mga users para makapagpatuloy sa paggamit ng platform. Ang presence ng mga ads sa app ay nagdadagdag pa sa mga alalahanin or concerns na baka ginagamit ang data ng mga users para sa advertising purposes. Ngayon ay ang mabilis na pagtaas ng supply ng Pi token at ang kawalan ng exchange listings nito ay isa pang punto ng kritisismo. Hanggang ngayon ay hindi pa listed ang Pi token sa mga major exchanges, kaya't hindi pa malinaw ang practical utility at market-driven value ng Pi. Ang rapid token supply inflation ay nagdudulot ng mga tanong tungkol sa tunay na halaga ng Pi at ang intensyon ng project. Kaya marami pong mga eksperto ang nag-aalala sa kakulangan ng transparency ng Pi Network. Hindi malinaw kung paano po talaga gumagana ang kanilang technology at kung paano nila pinoprotektahan ang data ng kanilang mga users. Ang mga ganitong kakulangan sa transparency ay nagdudulot ng mga tanong tungkol sa tunay na layunin ng project at kung ito ba ay isang legitimate na cryptocurrency o isang paraan lang para makakuha ng personal data ng mga users. At ayan, sa kabuuan ay ang masasabi ko po rito ay marami pong mga issue at concerns ang nakapalibot dito sa Pi Network. Ang kanilang kakaibang mining method, mababang user activity, passive at posibleng personal data collection, rapid token supply inflation at kakulangan ng transparency ay mga bagay na dapat pong pag-isipan ng mabuti ng mga potential investors at users nito. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng mas reliable na crypto projects, ay mas mabuting mag-focus sa mga may transparent operations at established track records. At ayan,
Hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.